Gunyanwan. Salamat sa'yo, noong college ako. Paulit-ulit kong nararanasan to, kamusta? Masarap ba ang pakiramdam? Mga kaklase, may gagawin pa ako. Una na ako. Nga pala, yung bestidang dinumihan mo, 500. I-transfer mo na lang sa akin. Ipag-utos sa IFE, paglabas ng opisyal na anunsyo. Ang pay group ay hindi na makikipagtulungan sa pamilya He. Sige. Ha? Opisyal na anunsyo. Ibig sabihin, sa buong industriya na yan. Lahat ng kumpanya iwas na sa pamilyahi. Nga. Pishen, magkakaklase tayo. Pag-usapan natin to. Nga. Pishen. Nga pala. Pati na rin ang pamilya Zhao. Hala, patient, sandali lang. Ay, patient. Ikaw ang may kasalanan. Hintayin mo lang ako. Hoy, patient. Ano ba itong nangyari? Karapat-dapat lang talaga. Hinahanap mo lang ang hirap. Naiinis na ako. Itong si Gunyanwan. Okay lang kung inakit niya si Zhao Shuli. May kaugnayan pa pala talaga kay Pian Sheng. Saan ka pupunta? Ipadadala ko sa iyo ang palda. Wala kang pakialam kung saan ako pupunta. Huwag mo nang ibalik ang palda. Para sa'yo naman talaga yon. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto mo bang magpasalamat ako sa iyo? Ako. Ang ginawa mo ngayon at ang pagpunta mo sa orphanage para mag-donate. Hinahambog mo lang ang yaman mo para ipaalam sa akin kung gaano ka na. Kasiyahan ang buhay mo ngayon. Sige, panalo ka na. May iba ka pa bang sasabihin? Na, ano pa ba ang gusto ko? Mama. Sabi mo, pupunta ka sa ospital para samahan ako ngayon. Bakit wala ka pa? May anak na siya. Mabait ka, anak. Pupunta na si mama sa iyo, okay? Sige, mama. Bilisan mo, ha? Hintayin kita. Esan, Ikakasal ka na? May anak ka na? ano kinalaman ko sa iyo? Paano naman naging walang kinalaman? Ginoong Pei. Tara, sa ospital. Pasensya na, nag-abala pa ako sa inyo. Tinatawag ka ngang mama ng mga batang ito. Mukhang talagang mabuti ang pakikitungo mo sa mga bata sa orphanage. Salamat. Ma'am. Mama, miss na kita. Miss na rin kita, anak. Dito ka lang paghintay ka sa akin. Magbabayad ng si mama, babalik agad, okay? Halika, umupo ka dito. Totoo palang may anak si GNG, Gu. Ang batang iyon. Mukhang mga 8 o 9 na taon na. 8 o 9 na taon? Baka naman. Bata, ilang taon ka na? Ano ang pangalan mo? Ako si Sheng Sheng. 9 na taong gulang na ako. 9 na taon si Sheng Sheng. Ang mga mata niya ay kamukha ko, siguradong anak ko siya. Nasaan ang tatay mo? Sabihin mo sa akin kung nasaan ang tatay mo. Ano ang pangalan ng tatay mo? Ha? Anong ginagawa mo?
Okay ka lang? Sino ka? Tatay. Tama ka. Tiyak na galit sa akin si Gunyanwan. Pei Yansheng. Bakit mo naman naisip na anak mo siya? Sheng, Sich na. Hanapin natin si Mama. AMM. Mama. Sheng. Bakit ka na pa rito? Narinig kong narito ang girlfriend ko, kaya dali-dali akong pumunta. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko sinabing magiging girlfriend mo ako. Pero kumpiyansa ako, mapapasagot kita. Malaki na pala ang bata. Maagang nag-asawa si MS Gu ah. Pagdating sa bansa, agad na nag-anniversary party. Ngayon naman, lasing na naman. Anong klaseng pagkatao yan? Sa abroad, sa finance nagtrabaho, si Yansheng nitong mga nakaraang taon. Nag-invest sa healthcare at real estate. Lalong lumaki ang kinikita. Pero lalong nawalan ng saysay ang buhay. Yansheng, uminom ka ng honey water. Nianwan. Yansheng, ako to. Zuman Li. Bakit ka nandito? Sino ang nag-imbita sa kanya? Pei Yansheng, sobra ka na. Simula pagkabata, gusto ka na ng pinsan ko. Iba siya sa mga babaeng yan sa labas. Lumabas ka. Sige, alis na tayo. Hindi mo ba napapansin? Lahat ng mga babaeng yon, kahit paano, may kamukha silang bahagi ni Gunyanwan. Wan. Mali ako. Bumalik ka na, pwede ba? Umakyat ka muna at magpahinga ng maayos. Ako ang magbabantay kay Sheng ngayong gabi. Salamat sa pag-aalaga. Aalis na muna ako. AMM 11. Ano nang gagawin mo? Wala ba tayong good kiss? Tigilan mo iyan. Sige na, magtrabaho ka na. Pei Yansheng, nababaliw ka na. Ako'y baliw na. Akala ko makakalimutan kita, ngunit sa huli. Ako lang ang nabubuhay sa nakaraan. Paano ka napakabilis magpakasal sa iba? At nagkaanak ka pa?
Ano nang sinasabi mo? Natalo ako. Natalo ako ng lubusan. Ganyan, Juan, hindi ba't gusto mo ng pera? Marami akong pera. Bumalik ka sa akin, pwede ba? Ano nang biro yan? Ano? Ang binatang mayaman ngayon ay hindi natakot magmisan ng mababang amoy sa katawan ko. Ako lang ay. Ano lang? Hindi lang matanggap na anak ka ng babaeng yon. Piansheng. Katulad mo ang mga squatter na mayayabang at malamig. Mas mapagkunwari at masahol ka pa sa kanila. Habang buhay ay ayaw ko nang magkaroon ng anumang ugnayan sa iyo. Nga pala, Hindi ba sinabi ni Kay ang binatang mayaman? na ikakasal na ako at may anak na. Hindi ba't kinamumuhian mo ang mga kabit? Bakit? Ngayon ay gusto mo ring maging kabit. Bulian Juan, hindi ba't napagkasunduan na nating iwanan ang nakaraan? At magsimula ng bagong buhay. Boss P. Sa totoo lang, nagkakamali tayong lahat kay MS Gu. Ito ang kumpletong impormasyon ni MS Gu na hiniling ninyo. Sa totoo lang, hindi kinasal si MS Gu at wala siyang anak. Yun pala, ang mga bata sa orphanage ay gustong tawagin ang mga guro, na tatay at nanay, at yung lalaki. Siya ay sexologist sa orphanage. At saka, Naimbestigahan ko rin. noong 7 taong gulang si MS Gu, iniwan siya ng kanyang ina kasama ang kapatid. At iniwan siya. At si MS Gu ay hindi masyadong nakikipag-ugnayan kay Suguy. Ano nang sinabi mo kanina? Piansheng. Anong ginawa mo? 2 taon na naghihintay sa pila, hindi maabot ang dayuhang eksperto. Buti na lang nagpapatingin sa pribadong ospital na ito. Maya-maya, pag na-check na ang impormasyon, pwede na tayong pumasok para sa operasyon. Sheng, pagpasok mo sa loob. Parang natulog ka lang paggising mo. Makakatalon-talon ka na tulad ng ibang bata. Masaya ba? Masaya. Zhao Yaozu, handa na para sa operasyon. Pasensya na nurse, mali ba ang pangalan? Sheng ang pangalan ng susunod na pasyente. Hindi sa schedule ng operasyon. Zhao Yaozu talaga ang nakasula. Ano ba to? Ano nangyari? Ayun na. Dito, bilisan mo. Nurse, Zhao Yaozu. Sige, ipasok na. Pasok na, pasok na. Sandali. Kami ang susunod, kanina pa kami pinaghahanda. Nga. Baka biglang kinansela. Ano naman, yung kinansela lang bigla? Ang tagal namin naghintay dito. Umalis ka. Huwag mong istorbohin ang anak ko. Pupunta kami sa Maldives buwan. Ano ang karapatan ninyong kunin ang slot namin sa operasyon? Gagamot ng eksperto ang ganyang klaseng anak. Sayang lang, lumayo ka. Huwag mong istorbohin ang operasyon ng princeps namin. Pantay-pantay ang lahat ng tao. Bakit kayo mas mataas kaysa sa iba? Pantay, huwag kang maging mangmang. Kung gusto mo ng pantay, pumila ka sa ibang ospital. Malaki ang binayad namin. Ang may pera, mataas ang uri. Ang walang pera, mababa. Tanggapin mo na ang katotohanan. Naku, anong pakikipag-usap pa sa kanila? Mga bodyguard, itapon ninyo sila. Ngayon, walang makakakuha. Ng pagkakataon ni Sheng na magpa-opera. Bitawan. Huwag. Huwag kang matakot, Sheng. Bodyguard, dalhin ninyo sila. Kayo, Bitawan ako. nurse, papasok na kami para sa operasyon. Ha? Ikaw. Bitawan. Para sa isang anak sa labas, lumalaban kayo sa amin. Hindi anak sa labas si Sheng. Anak ko siya. Sino ka ba? Kayang-kaya kitang durugin.
Parang langgam lang. Ikaw, Sino ang dudurugin mo? Si Pipi. Wanwan, okay ka lang ba? okay lang ako. Sino ka? Marami kayo kaya feeling niyo malakas kayo. Manghihimasok ka sa mga gawain ng pamilya Zhao. Mika, ilan na? Sheng ka na. Anong takot? Ang pamilya Zhao ay may pamilya P bilang sandigan. Hindi yan basta-bastang lalaki lang na pwedeng bastusin. Mga tanga. Siya ang tanging tagapagmana ng pamilya Pei. P. Yan Sheng. Si Boss P. Ha, siya. Paano siya naging si Boss P? Boss Pei, kami po ang nagkamali. Kayo po. Maawa po kayo. Patawarin niyo na po kami. Patawarin kayo? Kung wala ako rito, patawarin niyo rin kaya ang babae at anak ko. Ha? Ang babae at anak niyo po? Ay naku. Boss Pei, patawarin niyo po kami. Hindi po namin kayo nakilala. Maawa po kayo. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon. Boss P, kami po ang nagkamali. Pakiusap po, patawarin niyo na po kami. Ngayon lang kayo natakot nang malaman na akin sila. Kapag hindi akin, pwedeng apihin, ganon? Boss Zhao. Gusto mo ring matikman ang pakiramdam ng inaapi? Huwag po. Ano ang sinabi mo? Mayaman kaya mas mataas, di ba? Sa kasamaang palad, mawawalan na kayo ng pera. Gusto mo bang makita ang kalagayan ng pamilya he? Ay naku, wala na. Boss Pei, tungkol po dito. Bibigyan ko po kayo ng paliwanag. Sisiguraduhin ko, hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Ang ospital na ito ay pinunduhan ng pay. Kahit pribado, paunahin pa rin ang etika sa medisina. Kung hindi mo kayang pamahalaan, sa tingin ko, ikaw na. Direktor, hindi ka na dapat magpatuloy. Sige na, magtrabaho ka na. Ang pangyayaring ito ay aking pagkukulang. Pagkatapos ng masusing investigasyon ng ospital, bibigyan natin si Sheng Sheng ng paliwanag. Bilang kabayaran, libre ang lahat ng gastusin sa paggamot ni Sheng Sheng. Maraming salamat. Wanwan, pasensya na sa nangyari noon. Okay, away. Huwag na. Ang mga pangyayari 10 taon na ang nakalipas ay tapos na. Hindi na rin mahalaga sa akin. Kami lang ay ordinaryong magkaklase. Kailangan ko rin puntahan si Sheng Sheng. Ikaw na bahala, Yipei. Ordinaryong magkaklase lang. Ordinaryong magkaklase. Paano ako makontento na ordinaryong magkaklase lang? Narito. Teacher Gu, may bulaklak at regalo para sa inyo. Kung tama, pakipirma na lang. Hala, Gunianwan. Sino na naman ang nagpapakain sa'yo? Ang mamahal ng regalo mo. Ang laki ng gastos ay. Pasensya, pakiibalik na lang. Teacher Gu, sabi nung nagpadala, kung ibabalik mo ulit. Siya mismo ang maghahatid. Piansheng, ano ba talaga ang gusto mo? Nagpapakasanto ka pa, Gunianwan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi babagsak ang pamilya namin. Hintayin mo. Hoy, Shuli. Kain tayo mamayang gabi. Wanwan. Anong nangyari? Wala. Panahon na para tuluyang magpaalam sa nakaraan. Kung magiging kami ni Zhao Shuli. Piansheng, hindi na siguro ako guluhin, di ba? Zhao Shuli tayo. Subukan natin. Talaga, Wanwan? Gusto mo na talagang maging girlfriend ko?
Hoy, Assistant Lai. G-Pay, parang nag-date si GNG, Gu. Hindi pa umuwi sa dorm. Nandito na ako, uwi ka na muna. Ang bilis ng OAS. Girlfriend mo na ako ngayon. Ang humalik sa sariling girlfriend. Hindi bawal yon, di ba? Huwag mo nang ulitin. Sige. Gets ko. Good night. Kung desidido na tayong magkasama, kailangan din nating mag-adjust, di ba? Ang tagal mo. Saan ka galing? Ano nang pakialam mo kung saan ako galing? Hanggang saan na kayo? Nakapag-check-in na ba kayo? Mas magaling ba siya sa akin? Mukhang hindi naman ganoon kahusay. Hindi pa rin kita nakukuha. Mas mabuti siya kaysa sa iyo. Ano ang mas mabuti sa akin? Mas matangkad ba siya? Mas gwapo? O mas mayaman ba siya kaysa sa akin? May konsensya siya, hindi tulad mo. Konsensya. Kung gayon, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang konsensya. Hey Yansheng, may boyfriend na ako. Ano ba talaga ang gusto mo? Boyfriend. Huli na. Maghanap ka ng matutuluyan ko. Pwede kang mag-hotel. Hindi ako sanay. Kung gayon, dito na lang ako sa'yo. Panaginip lang yan. Noong bumisita ako sa orphanage, napansin kong walang aircon. Mukhang hindi naman mainit doon. Hindi na kailangan ng tulong. Gusto mo akong takutin? Ayaw mo rin namang magdusa ang mga bata, di ba? Kung magpapatuloy pa tayo nito, lahat ng tao sa dormitoryo ay magigising. Sa ganitong lugar ka pala nakatira. Kung ayaw mo dito, Peisong, pwede kang umalis ngayon din. Papaalisan kita ng mas malaking lugar. Hindi ko kailangan. Ganito lang kalaki ang lugar ko. Nasa kabinet ang mga gamit sa paglilinis. Banyo yan. Ikaw na ang bahala, Peisong. Saan ka pupunta? Makikipagsiksikan ako sa ibang guro. Ganito ka ba kasuway na makasama ko? Peisong, may boyfriend na ako kaya dapat umiwas sa alinlangan. Izong, Litizu, ipapadala ko sa iyo ang lokasyon ko. Dalhin mo rito ang maleta ko. At saka, ilayo mo si Zhao Shuli nang malayo sa akin. Nakakairita talaga itong si Zhao Shuli. Xiao Zhao, inanyayahan ka ng Swiss Psychological Research Institute na mag-aral at magpalitan ng kaalaman sa loob ng 3 taon. Ang sahod ay 5 bises ng sahod mo ngayon. Isang nangungunang institusyon sa psikolohiya ang nagyayaya sa akin, kaya dapat mong tanggapin agad. Pero, huwag ka ng pero. Kapag nawala ang ganitong pagkakataon, hindi na ito maibabalik pa. Sigish, bibigyan kita ng oras para mag-isip, 1 linggo lang. Bigyan mo ako ng sagot, okay?
Lee, pulad ng utos mo, sinabi ko na sa kanya. Tingnan mo. Ang mga kagamitan na idinonate sa inyo, nasa daan na. Sige, salamat. Alas 11:30 mula kagabi hanggang ngayon, hindi ako nagka-insomnia. Nakatulog ako ng isang araw at isang gabi. Bakit nandito ka pa? Natulog ako ng lampas sa oras. 1-1. Ang dami na nating nasayang na oras. Kung gising ka na, umalis ka na. Kailangan ba talagang ganito, 1-1? Tiansheng, anong klaseng biro yan? Akala mo ba pagkalipas ng 10 taon, ulitin ko pa yon? Umalis ka na, ayokong may makakita at magkamali ng akala. Umalis ka na. Ano-anong ginagawa mo? Hayaan mo akong tumingin sa'yo ng matagal. 1-1, nandiyan ka ba? Bakit siya nandito? Nandito ako, sandali lang. 1-1, okay ka lang ba? Bakit ka nandito? Ako. Hindi dumaan si Emanzu, di ba? Pasok ka, upo tayo. Shuli, huwag kang magkamali. Wala talagang nangyari sa amin. Okay lang, 1-1. Naniniwala ako sa'yo. Sa totoo lang, may mahalagang bagay akong sasabihin sa'yo. Kung hindi maganda ang teaming, babalik na lang ako. Nasisiyahan ka na? Sinabi ng boyfriend mong okay lang, pero ang bilis niyang umalis. Salamat sa'yo, kailangan ko nang ayusin ang boyfriend ko. Ikaw na bahala, Pei. Shuli, pakinggan mo muna ako, Shuli. Malaking pagkakamali to, kagabi nasa. Kwarto ng ibang guro ako natulog, wala talagang nangyari. Alam ko, pero masakit pa rin. Ang tagal kitang hinabol, pero para kang kuhol. Kapag kinabahan ka, nagtatago ka sa shell mo. Pero yung tao na yon, ang dali-daling pumasok sa mundo mo. Pasensya na, alam kong hindi ito patas sa'yo. Ngayong magkasama na tayo, magbabago ako. Hindi mo kailangang mag-sorry. Alam kong biglaan, pero ayoko nang maghintay pa. May nagpapakasal, tingnan mo. Ano nang ginagawa mo? 1-1, pakasalan mo ako. Tingnan mo, may nagpapakasal. Tingnan mo, pumayag ka na. Ako. Pumayag ka. Shuli, ano nang ginagawa mo? Kakakilala lang natin, kailangan kong pag-isipan. Alam ko naman na ganito ang magiging resulta. Eh, bakit mo pa? Gusto ko lang subukan, baka sakaling pumayag ka. Pasensya na, hindi biro ang kasal, ako. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Ayos lang. Sa totoo lang, may imbitasyon ang ahensya namin. Ipapadala ako ng kumpanya para mag-aral sa ibang bansa ng 3 taon. Plano ko sana, kung papayag ka sa proposal ko, hindi na ako alis. Pero alam ko, wala akong karapatang magpahintay sa'yo. Aya, maghiwalay na tayo. Maghihintay ako sa'yo. Talaga? Talagang maghihintay ka sa akin? 3 taon lang naman. At saka, ilang taon mo rin akong hinabol, di ba? 1-1, ang bait-bait mo talaga. Congratulations. Ibababa mo ako ang daming tao. Sige na. 1-1. Mahal kita.
Bakit ka nandito? Bakit? Pinili niya ang karera imbis na ikaw. Bakit ka pa maghihintay? Normal lang yon. Karera at pag-ibig. Hindi masama ang pumili ng karera. At least, tapat siya. Eh ako? Bakit hindi mo ako mapatawad? Patawarin saan, Piansheng? Magkaiba talaga tayo ng mundo. Umalis ka na. P. Hindi ko inaasahang maghihintay si MS Gu. Ang tibay ng relasyon nila. Napakatibay pala. Tibay. Tignan natin kung gaano katibay. Director Lee, papalitan ko ang isasabay sa pag-aaral sa ibang bansa. P. Kayo po, kung hindi natin palalayasin si Zhao Shuli, Ang tanging pagpipilian niya ay umalis. Wala nang ibang paraan. pwede nating bawiin ang imbitasyon. Isipin mo, kung makikita niyang umasenso ang mga kasamahan niya, ano kaya ang mararamdaman niya? Magagalit kaya siya? Boss P. Kung malaman ni MS Gu na niloloko mo ang damdamin ng iba, Eh, di huwag mo siyang paalamin. Director, sabi niyo may 1 linggo pa para magdesisyon. Bakit biglang nagpalit ng tao? Dahil palagi kang nag-alinlangan para sa girlfriend mo, pagkatapos pag-isipan, pinalitan na namin ng si Liu Yang. Okay lang, bata ka pa, sa hinahara. Maami pang ganyang oportunidad. Director, huwag niyo na akong aliwin. Alam kong hindi na mauulit ang ganyang pagkakataon. Magsumikap ka, may mga pagkakataon pa. Congratulations. Alam mo, Congratulations. Huwag mo kaming kalimutan ha. huwag mo kaming kalimutan. Sabi ko na magaling ka. Napakabihirang oportunidad nito. Kapag yumaman ka, huwag mo kaming kalimutan. Huwag kang mahiya. Bakit mo ako inimbita sa mamahaling restaurant na ito ngayon? May discount na 500 kapag umabot ng 1,000. Magpakasarap tayo ngayon. Waiter. Sirloin steak, pan-seared foie gras, tomato beef stew. Yun lang, salamat. Wanwan, lumipat ka na at tumira kasama ko. Ano? Napansin ko, hindi na talaga ako mabubuhay nang wala ka. Tinanggihan ko na ang imbitasyon sa abroad. Nagdesisyon akong manatili. Ikaw? Huwag kang mag-alala. Magrerenta tayo ng apartment na may 2 kwarto. Gusto ko lang, makasama ka araw-araw. Makita ka araw-araw. Sulit pala ang coupon na ito. Pumunta nga sila sa restaurant na ito. Hindi talaga matino ang lalaking ito. Pinalitan na pala siya. Pero sinabi niyang siya ang tumanggi, at ginamit pa ito. Paapilitin si MS Gu na makipag-live-in. Susumbong ko siya ngayon. Mas mabuti kung siya mismo ang magsisiwalat. Puntahan mo muna ang manager. Sage. Ang swerte naman. Mga kakilala pala lahat. Pwede bang makisalo? Walang problema, di ba? Ginoong Pay. May date ako sa boyfriend ko. May problema ako. Sinasagot ni Ginoong Zhu ang girlfriend niya sa pagkain. Gumamit ng coupon. Mukhang wala itong kinalaman sa inyo. Ginoong Pay, di ba? Okay lang. Ako ang sasagot sa pagkain na ito. Ginoong Zhu, umorder ka ng kahit ano. Ako na lang ang sasagot. Ginoong Pay, umorder ka ng kahit ano. Ginoong Zhu, hindi ka marunong gumastos para sa girlfriend mo. Marunong kang gumastos para sa akin. Dahil ba sa estado ko o sa pride mo bilang lalaki? Hindi maganda ang magpanggap na mayaman. Ako na lang ang sasagot. Tama na.
Piansheng, ang pagkain na ito. Hindi na kami kakain. Ginoong Zhu, dapat mataas ang sweldo mo, di ba? Ang pagsagot sa girlfriend mo sa pagkain, hindi ito tapat. Ginoong Pei, sanay ka sa buhay na walang pakundangan sa pera. Marahil hindi mo alam kung paano. Mamuhay ang aming uri ng buhay na matipid. Boss Pei, talagang mas makapangyarihan ka kaysa sa akin. Ngunit sa mundo ng pag-ibig, wala kang anuman. Umalis na tayo. Wanwan, Nan, galit ka ba dahil gumamit ako ng coupon? walang problema ang paggamit ng kupon. Dapat gastusin ang dapat gastusin, pipilin ang dapat pipilin. Walang pera ng sinuman ang galing sa hangin. Alam kong hindi ka ganoong klaseng babae na mapagpangga. Shuli, bumalik ka at kausapin mong mabuti ang inyong direktor. Huwag mong isuko ang pagkakataong pumunta sa ibang bansa. Bakit? Ayaw mo bang makasama ako? Ayokong isuko mo ang pagkakataong ito dahil sa akin. Masyadong mabigat ang halaga nito. Hindi ko kayang tiisin. Okay lang. Gusto ko. Ngunit ayaw ko. Ayokong isang araw sa hinaharap. Bigla kang magsisi, iniisip na. Sana hindi ko na lang isinuko noon. Ngunit Wanwan, pinalitan na ang ahensya. Hindi na makakapunta. Ha? Wanwan, pinilit ba kita ng sobra? Paumanhin, hindi na kita pipilitin ng ganito sa hinahara. Magkasama pa rin tayo tulad ng dati. Okay lang? CJ. Gunian 1. Mayroon bang dalisay na pag-ibig sa mundong ito? Hindi mo ba alam iyon dati pa? May lakad pa ako, aalis muna ako. Halina't batiin natin si Manman sa kanyang kaarawan. Sana'y lalo kang gumanda, Manman. Maligayang kaawan, Manman. Salamat. Maging masaya palagi. Ay, nalaman ko na lahat. Kaya pala noong nakaraang reunion ng mga kaklase, tinulungan ni Piansheng si Gunyanwan. Totoo palang nagkaroon sila ng relasyon ni Piansheng. Pero, siya ang iniwan ni Piansheng. Kayong mag-asawa, hindi kayo inimbita, nandito pa rin kayo. At sa harap ko, sinisiraan ninyo ang kaibigan ko. Kung hindi dahil sa kanya, paano kami makakasakit ng loob ni Piansheng? Gayon, titingnan ko lang kung gaano katagal maglalaro si Piansheng. Kapag iniwan na siya ulit, magkikita kami. Ano ang gusto mong ipakita sa akin? Nandito na si Wanwan. Wanwan, dumating ka rin. Halika, umupo. Si Lin Xiao, sila mismo ang pumunta. Hindi ko sila inimbita. Alam ko. Maligayang kaarawan, Manman. Salamat, Wanwan. Gurugu, mas maganda ka ngayon kaysa noong huli tayong nagkita. Siyempre naman, ang ganda-ganda talaga ng aming Wanwan. Hindi tulad ng iba na puro forma lang. Ano naman kung maganda? Akala mo naman talaga Cinderella ka na, na ililigtas ng prinsip. Nilalaro ka lang niya. Pagsawa na, iwan ka rin. Hindi ka naman ganoon katanga para mahulog sa parehong hukay ng 2 beses. Di ba? Sa tingin ko, mali ang pagkakaintindi mo. Ako ang umayaw kay Piansheng. Ano yan? Totoo ba yan? Hindi ko talaga akalain. Ikaw ang umayaw kay Piansheng. Hindi ba ako nagkakamali? Noong panahong yun, wala ka pang makain. Paano mo naiwan si Piansheng? At kung tama ang alaala ko, noong first year ka pa lang, may gusto ka na sa kanya, di ba? Ano to? Paanong nangyari yon? Tama. Hindi ba ninyo napansin? Madalas siyang tumingin ng palihim kay Piansheng. At hindi naman siya mahilig sa basketball. Pero tuwing may laro si Piansheng, nandyan siya. Wow, ang pogi. Ang pogi, ang galing talaga. Ang galing. Ay, lumabas na. Wow, ang pogi. Naku,
Ang pogi. Sa palagay mo, magugustuhan niya kaya ako? Naku, naloko ka ng taong gusto mo, tapos iniwan ka pa. Ang sakit siguro noon. Sinabi na nga ni Wanwan, siya ang naghiwalay kay Piancheng. Ay, sino ba ang nakakaalam niyan? Wala naman si Piancheng dito. Sabihin niya kung ano ang gusto niyang sabihin. Tama. Si Gunianwan ang naghiwalay sa akin. Mali ba ang pandinig ko? Talagang si Gunyanwan ang naghiwalay kay Patient. Inamin pa ni Patient. Galit pa rin. Naku, unang beses kong marinig ang tono ni Pishen. Napakalambing at napakababa, ang sarap panoorin. Ayusin natin, nagkakamali ang lahat. Walang pagkakamali, mula ngayon, muling manliligaw ako sa'yo. Gaano ba kamahal ni Pishen? Kahit hiniwalayan ay ibinaba pa ang pride. Muling manliligaw. May gagawin pa ako, mauna na ako. Wang Manman, salamat sa pag-imbita sa akin, narinig ko. May problema sa pondo ng asawa mo, hinanap ang assistant ko. Ano man ang hilingin mo, sige lang. Salama. Piancheng. Alam mo ba na may boyfriend siya? Ano naman kung may boyfriend, hindi naman sila kasal. May pagkakataon pa rin ako. Kayo naman, wala na talagang pagkakataon. Ito. Diyos ko, magiging third party ba si Pishen para sa pag-ibig? One. Pasensya na. Narinig ko sa kanila, simula first year college ay may crush ka sa akin, totoo ba? Mahalaga pa ba kung totoo o hindi, tapos na yon. Mahalaga, napakahalaga nito. Ginoong Pei, may mga bagay kapag nagkamali. Ay hindi na maitatama. May mga damdamin kapag napalampas, hindi na mababawi. Dumating na ang sasakyan ko, paalam Ginoong Pei. One. Piancheng. Napakasama mo talaga. Tulungan mo akong mag-arrange ng isang bagay, wala na akong pasensyang maghintay. Manager Pei, maraming salamat sa iyo. Alam mo, ang mga guro sa orphanage ay walang weekend off. Kaya nag-enroll kami ng mga bata sa summer camp. At inarrange din kaming mga guro para mag-team building. Nararapat lang, salamat. Hindi dapat ako pumunta ngayon, kitang-kita na para sa iyo si Manager Pei. Mas may kapangyarihan at kayamanan siya kaysa sa akin. Kaya nga dapat ka pumunta para ipakita ang karapatan mo. Hoy, kayong magkasintahan, kahit sa hapagkainan ay nagpakita pa rin ng pagmamahal. Director Lin. Ayo talaga nga pala. Director Lee. Anong ginagawa nyo dito? May team building din kami. Grabe, ang swerte nga naman. Xiao, ayaw mong dalhin ang girlfriend mo. Sa team building ng instituto, pala ay kasama mo siya dito nagbabakasyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Kung alam ko lang, hindi na kita pinilit na sumama. Ayos lang po. Pumunta lang ako dito para humingi ng paumanhin kay Xiao. Yung imbitasyon galing ibang bansa. Pinalitan ka na ng ibang direktor. Ganito talaga, bigla na lang sila magpapalit pagdating sa imbitasyon mula sa ibang bansa. Naiintindihan ko na hindi mo matanggap ito, Direktor. Kapag may pagkakataon uli sa susunod, sisiguraduhin kong ikaw ang makuha mo ang pwesto. Kuya Zhao, bihira lang ang pagkakataong ito. Wala talaga akong magagawa para tanggihan, pasensya na. Hindi ba ang sabi mo tinanggihan mo ang imbitasyon para kay Wanwan? Tanggapin mo. Bakit ngayon naging pinalitan ka na lang? Anong nangyayari dito? Nagsinungaling ka ba, Xiao Zhao? Mukhang hindi alam ni Yanwan ang totoo .
Dumaldal lang yata ako. 1-1, pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Pasensya na, pupunta lang ako ng banyo. 1-1, pakinggan mo ako. 1-1, Maupo muna kayong lahat, pupunta rin ako ng banyo. ito. Maupo lang kayo, maupo. 1-1. Pasensya na takot akong mawala ka sa akin. Kaya naman dinaya mo ako. Ginamit mo itong paraan para pigilan akong umalis at manatili sa tabi mo. Nawala lang ako sa tamang pag-iisip. Dahil palagi ka lang naglalaro ng malayo malapit sa akin. Sinisisi mo ba ako dahil hindi kita nabigyan ng katiwasayan? Hindi kita sinisisi. Ako lang ang hindi naging sapat na mabuti. Pasensya na. Huwag kang magsabi ng pasensya. Ako ang may kasalanan, hindi. Ako ang may kasalanan. Hiwalay na tayo. 1-1, huwag mong sabihin ang dalawang salitang iyan. Huwag mo akong pagmamalupitan. Pwede ba? Ako ang may kasalanan, mapapatawad mo ba ako? Umalis ka na, hayaan mo akong mapag-isa sandali. Sage, Nandyan pa si Piansheng. Masyado pang maaga para maghiwalay ngayon. sige, alis na ako ngayon, pero pangako mo sa akin. Huwag mo nang sabihin sa akin ang dalawang salitang iyon sa hinaharap. Nakuha ko na. Bakit hindi kayo maghiwalay? Ano na kinalaman mo rito? Paulit-ulit niyang sinasabing mahal ka niya, ngunit para sa kinabukasan ay handa siya. Naiwan ka. Sa harap ng kinabukasan na hindi kayang pangalagaan. Agad siyang nagsisinungaling, nanlilinlang at nagbibihag sa'yo. Bakit mo pa siya binibigyan ng pagkakataon? Normal lang yan, hindi ba ganoon ang karaniwang tao? Eh ako. Maiintindihan mo siya at patatawarin, bakit ako hindi? Sa tingin mo, pareho kayo niya? Ang ganitong uri ng pagmamahal na puno ng interes at pagkakamali. Iyon ba ang gusto mo, no? Hindi ba't lahat ay ganoon, nagtitiis na lang para mabuhay? Pwede kang magtiis sa kanya, bakit hindi ako ang taong yon? Bakit? Huli na. Pei Yansheng. 10 taon na ang nakalipas ako. Ay umibig na sa iba. Ano mang gusto mo, maibibigay ko sa'yo. Tingnan mo ulit ako. Sige na. Pei Yansheng. Kahit wala ang pangyayari 10 taon na ang nakalipas, wala pa ring posibilidad para sa atin. Talagang hindi tayo magkabilang mundo. Ikaw ay nasa itaas, habang ako ay nasa lupa. May sarili kang paraan ng pamumuhay. Ako ay may sarili rin. Hindi tayo pwedeng pilitin. Paano hindi magkabilang mundo? Kapangyarihan, katayuan, pera, katanyagan. Ano mang gusto mo, maibibigay ko sa'yo. Pero ayaw ko. Maayos ang buhay ko ngayon. Araw-araw ako ang gumagawa para sa sarili ko. Masaya at kontento ako. Kaya Ginoong Pei, pakiusap, bumalik ka na sa mundo mo. Huwag mo na akong gambalain. Ang pagpili kay Zhao Shuli ay resulta rin ng aking pagsusuri. Hindi ko siya mahal, kaya wala akong inaasahan. May pagkukulang ako sa kanya, kaya mapapatawad ko siya. Ngunit Pei Yansheng, ikaw, hindi ako maglalakas loob. Pero gusto kong subukan. Wow, ang galing. Ang pogi, yung shot kanina.
Boss P. Boss P, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Boss P, anong klaseng babae ang hinahanap mo na hindi mo mahanap? Bakit kailangan pa talagang si Gunyanwan ang maging? Sinubukan ko ng kalimutan siya. Pero hindi ko magawa. Kung wala siya, hindi ko talaga kakayanin. Si Gunianwan lang ang dapat sa akin. Wanwan, dumating ka na rin. Galit ka pa ba sa akin? Hindi. Dumating ang mga magulang ko mula sa Jiangcheng para bisitahin ako. Gusto kanilang makilala. Pwede ba? Kung ayaw mo, okay lang din. Sasabihin ko na lang sa kanila. Hindi ba dapat kalimutan na lang si Piancheng ng tuluyan? Gusto rin ng tatay mo na magkaroon ka na agad ng sariling pamilya, di ba? Mahirap lang pumunta dito ang tito at tita. Kumustahin natin sila. Talaga? Dumating na si Xiaogu. Tara, upo na kayo. Kumusta po tita? Kumusta po tito? Halika, upo na kayo. Ay, ang ganda-ganda mo talaga. Kaya pala matagal na hinahabol ng anak naming si Shuli. Ayaw pang bitawan. Tama na, ma. Mag-order na tayo ng pagkain. Sige. Ang mahal naman, kahit ano na lang ang kainin natin. Bakit dito pa sa napakamahal na lugar? Hindi natin natikman ang restaurant na ito nung huli. Sakto ngayong nandito ang mga magulang, sama-sama nating subukan. Mahirap lang pumunta dito ng tito at tita. Ako na ang bahala sa pagkain na ito. Paano naman namin matatanggap yun? Pero dahil first time nating makita, dapat nga kayong magbigay galang sa amin. Salamat na lang sa iyo, Xiaogu. Boss P, may balita mula sa restaurant. Nag-reserve ng pribadong kwarto, si Sashuli. Dadalhin niya si Miss Gu para makilala ang mga magulang. Pumunta sa restaurant. Nga pala, ang dahilan ng pagpunta namin dito ay para itanong. Kailan ba kayo magdedesisyon tungkol sa relasyon ninyong dalawa? Nay, hindi ba't napagkasunduan nating huwag muna pag-usapan ito? Matanda na kayo, panahon na para magpakasal. Pasensya na, saglit lang ako sa telepono. Ano? May nangyari sa kapatid ko. Nasaan na siya ngayon? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang malaking problema na ito? Kakabalita lang, nasaktan ang kapatid ni Miss Gu. Kailangan ng 40,000 piso para sa gamot. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Nakakainis, sayang ang magandang restaurant na ito. Sabi niya siya ang magbabayad, tumawag lang siya at umalis na. Ano ba yan? Ma, huwag mo nang sabihin, magbayad na tayo. Sa susunod, libre na ang pagkain ng ginoong ito. Sage, boss. Si Boss Pei ang may-ari ng restaurant na ito. Yung discount coupon noong nakaraan? Shuli, sino ito? Ako si Piancheng, kaibigan ni Wanwan. At tagahanga niya rin. Ano? Ito ba? Narinig ko na ang magulang mo ay doktor sa Jiangcheng Hospital. Sakto, may investment ako sa ospital na yon. Kung kailangan nyo, hanapin nyo ako. Hindi na ako makakaabala, paalam. Piancheng. Yung sa Jiangcheng, ang pamilyang Pi, si Piancheng. Ano ang ibig sabihin niya? Anak, baka dapat tumigil na tayo. Baka maka-offend tayo nang hindi dapat ma-offend. Shuli, may problema ang kapatid ko. Nasa operating room siya ngayon. Pwede bang hiramin mo muna ako ng 100,000? Babalik ko talaga sa iyo. Kakausapin ko muna ang mga magulang ko. Tay, alis na tayo. Hindi, mahirap na nga ang buhay nila.
May pasanin pang kapatid. Kapag hiniram natin ang pera, parang kinapol lang sa wala. Pwede kitang tulungan. Pero Pero ano? pakakasalan mo ako. Anong oras na? Nagbibiro ka pa? Tatanggapin mo ba? Kahit niloloko ako, kailangan ng kapatid ko ang tulong mo. CJ, Ako na ang mag-aalaga nito. Piansheng, hindi pa ako handa. Kasan na tayo. Pero ako, 10 taon, 1-1, sa wakas ay akin ka na. hindi na kita mahal. Pero mahal kita. One. Masaya ako kagabi, gawin natin ulit. Hindi ako masaya. Nahihiya ka pa? Walang hiya ka. Sige na, mali ako. Masakit pa ba ang likod mo? Anong pakialam mo? Hoy, 1-1, nasaan ka? Nakuha ko sa nanay ko ang 100,000. Magkita tayo. Hoy 1-1, naririnig mo ba ako? sige, magkita tayo. Sino? Sino ang makikita mo? Anong pakialam mo? Nakakainis. Ano? Pagkatapos mo akong matulugan, sa girlfriend mo ka na agad pupunta. Hishan, ang nangyari 1 taon na ang nakalipas ay aksidente lang. Ikaw ang patuloy na nananakot sa akin dahil dito. Sinabi mo, kapag ikinasal na ako o nagkaroon ng girlfriend, hindi mo na ako guguluhin. 1 taon na ang nakalipas ay aksidente. Kagabi, hindi ba't masarap naman para sa iyo? Pakakasalan ko si 1-1. Mula ngayon, huwag na tayong mag-usap. Anong meron kay Gunyanwan? Kung hindi dahil sa kanya, makakaligtaan mo ba? Ang imitasyon mula sa psychological institution sa ibang bansa, mas mabuti pang makipag-isa ka sa akin. Matutulungan din kita. Magtayo ng mas malaking counseling center. Huwag ka nang magsalita pa. Huwag mong sasabihin kay 1-1 ang tungkol sa atin. Kung hindi, papos na talaga tayo. Zhao Shuli, akin ka lang, pakakasalan kita. Impossible. 1-1, ito ang 100,000 na nakuha ko sa nanay ko. Sabi niya, kung ikakasal tayo ngayon, magbibigay pa siya ng 100,000 bilang dote para sa kapatid mo. Maghiwalay na tayo. Hiwalay. Hindi ba sinabi mong hindi mo na ulitin ang 2 salitang iyon? Ikakasal na ako. Ikakasal? Kanino? Kay Piansheng ba? Binigyan kanya ng pera, di ba? Ganoon ba kabigat ang pera sa iyo? 1-1, pinagbantaan ka ba niya? Ibalik mo sa kanya ang pera. May pera ako, bibigyan kita ng pera. Pakasalan mo na ako, sige na. Hindi na kailangan. Kaya, dahil ba mas mayaman siya kaysa sa akin kaya pinili mo siya? Talaga nga. Kapag may pera ka, pwede ka nang gumawa ng kahit ano. Zhao Shuli, hindi lang naman pera ang dahilan.
Pero kung iyon ang iisipin mo para gumaan ang loob mo, sige. Sige, ganoon na lang. 1-1. Minahal mo ba talaga ako? Naisip mo bang pakasalan ako? Pasensya na, ginamit kita. Ginawa ko iyon para makalaya na sa pagkakapit kay Piancheng. At para tuluyang iwanan ang nakaraan. Sinubukan ko ring kumbinsihin ang sarili na pakasalan ka, pero sa huli napagtanto ko. Hindi talaga tayo bagay. Narito ako ngayon para sabihin sa'yo. Hindi ko kailangan ang pera mo. Mayaman si Piancheng. Hindi niya itinuturing na buhay ang pera. Pero iba ka. Sa'yo, lahat ay may presyo. Wala kang kasalanan pero mali ang panahon. Hoy, Boss Lee. Baka hindi ko na matuloy ang proyekto sa Shangcheng. Kakakasal ko lang, kailangan kong maglaan ng oras para sa asawa ko. Hoy, Lauhe, paano mo nalaman na ikinasal ako? Sige na, sige na. Hoy, Jianxiang. Sa susunod, huwag mo na akong yayain uminom. May asawa na ako. Sino bang nagyaya sa'yo? Ano? Ikaw ay ikinasal? Kanino? Hindi na kita kakausapin, dumating na ang asawa ko. Hoy, ikaw. Hinayaan ko ang asawa kong makipag-date sa ex niya. Ako siguro ang pinakamapagbigay na lalaki sa mundo, di ba? Bibigyan ko ng gantimpala ang sarili. Tama na, may seryosong bagay akong sasabihin sa'yo. Mabuti, may seryosong bagay din akong gustong pag-usapan. Ikaw na ang mauna. Magandang araw ang ika-negatibo 18 ng susunod na buwan. Yun na lang ang itakda natin para sa kasal natin. Anong gusto mong tema ng kasal? At saka, nakapag-set na ako ng appointment sa ilang bridal shop para magpatingin ng wedding gown. Ganito na lang, bukas tayo bibili ng singsing at magpapakuha ng preno. Siyempre, at isa pa, ang pinakamahalaga. Kailan tayo magpapakilala sa mga magulang? Ano? Ayaw mo sa mga plano ko? Ano bang gusto mo? Piancheng, kahit na legal na tayo, pero sa tingin ko, hindi muna natin ipaalam sa iba at huwag muna tayong magpakilala sa magulang. Subukan muna nating magsama ng ilang panahon. Kung hindi tayo bagay, maghiwalay na lang tayo. Hiwalay? Matagal kitang hinintay, ayaw kong maghiwalay. Ano ba yan? Ngayon, akin ka na. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Nahiwalayan ako. At isa pang bagay, ang trabaho sa orphanage. Hindi ako magbibitiw kahit hindi mo tanggapin. Wala na tayong magagawa, hindi ko talaga isusuko ang trabahong ito. Hindi mo pwedeng pakialaman ito. Ang ibig mong sabihin, magiging magkalayo pa rin tayo. Wala na tayong magagawa kasi ang kumpanya mo at tahanan mo ay nasa Jiangsheng, hindi kita mapapayagang sumunod sa akin. Sa maliit na lugar na iyon. Sinong nagsabing walang paraan? Assistantly, maghanap ka ng magandang lokasyon sa industrial park. Isang lugar na kumpleto ang pasilidad at ibigay ito sa orphanage. Sage, Boss P. Ililipat mo ang orphanage sa Jiangsheng. Pero ilang dekada na ang orphanage, maraming guro roon sa lokal. Ay may pamilya na, paano mo basta-basta ililipat? Saka, hindi mo man lang tinanong si Director Lin. Naalala mo ako. Halo, Director Lin, narinig kong nag-ayos kayo. Ng orphanage, tama ba? Ganito na lang, ilipat niyo ang orphanage sa Jiangsheng. Ako na ang bahala sa lugar. Mga gurong gustong sumama. Kahit anong sweldo, pag-aayusan ko. Ayaw sumama, malaking bayad. Gusto namin.
Matagal na naming gustong lumipa. Maraming salamat to talaga. Salamat. Ang pera, talagang makakagawa ka ng gusto mo, ano? Ngayon, pwede na ba akong gumawa ng gusto ko? Sa asawa ko. Anong gusto mong gawin? Hey Yansheng, hindi ba't napagkasunduan natin? Na mapipigil? Dahan-dahan muna tayo. Pwede namang dahan-dahan sa kama. Ikaw, Isang buwan na ang nakalipas mula nang lumipat ang orphanage. Ang aga mo gumising, gabi ka umuwi. Ilang libo lang ang kinikita mo kada buwan, pwede bang huwag ka nang pumasok? Ako na ang bahala sa'yo. ako naman ang duty sa umaga. Huwag kang ganyan. Malalatin na ako. Teka. Kainin mo muna ang almusal. Sabi ko nga, magpahinga ka. Bakit ka nagluto pa? Hindi ba't hindi ka sanay na may katulong sa bahay? Kaya ako na lang ang magtiis, ako na ang gumagawa. Salamat. Umupo ka at kumain. Pagkatapos kumain, ihahatid kita sa trabaho. Jinxed, ilang buwan na tayong kasal. Hindi ko inakala si Yansheng ay magluluto ng almusal araw-araw at maghahatid sundo sa trabaho. Hindi naman ganyan ang mga ordinaryong mag-asawa, di ba? Bakit mo ko tinitingnan? Wala akong ginagawa. $30 na lang, hindi na ako aabot. Yan ang susuotin mo. Nasaan yung mga binili kong damit at sapatos para sa'yo? Naman, papasok lang ako sa trabaho, hindi fashion show. Mahal pa ng mga damit mo at ang hirap pagamitin. Seryoso, hindi na kita kakausapin. Talagang hindi na ako aabot. Ang tagal na nito. Sige Juan, hindi pa rin natututo. Ang magandang ugali ng pagiging mapagmalabis at masayahin. Hindi kailangan kong pilitin pa. Gurugu, buong araw ka nang nagtatrabaho. Pag uwi mo, diretso ka sa study room, 2 oras ka nang abala. Hindi ba dapat maglaan ka ng oras para sa asawa mo? Sige na, huwag kang maingay. Abala ako. Sa weekend, nagpa-schedule ako para sa'yo ng beauty treatment, manicure, at styling. May charity dinner at auction din bilang asawa ko. Lahat ng ginagawa ng ibang mayayamang misis, dapat gawin din natin. Bakit mo yan isina-schedule? At saka, may plano na ako sa weekend. May plano ka na naman? Huwag kang makialam. Pero, kung wala kang ginagawa, may kailangan akong tulong ngayon. Wan, inihingi mo na sa wakas ang tulong ko. Ano yon? Sabihin mo lang. Tulungan mo akong i-check lahat ng mga exam paper na ito. Kailangan makuha ang mga grado bukas ng tanghali. Pero buong umaga akong may klase bukas. Kailangang matapos ang pag-check ngayong gabi. Ako ito. Esan, maging seryoso ka. Bilisan mo para matapos at makapagpahinga ka. Bilisan mo. Wag na, ang tagal na nating nag-check. Kailangan kong maningil ng interes. Ikaw. Tiansheng, kailangan makuha ang mga grado bukas. Papacheck ko na lang sa staff ko. Ang damit ko. Dian Lin. Sige, alam ko na. Sinabihan ako ni Dian Lin kanina. Walang nakaschedule na duty para sa misis ko sa weekend. Alamin mo, ano ang gagawin niya sa weekend? Boss P, hindi ba't nangako ka kay Mrs.
na hindi makikialam sa trabaho niya? Kapag nalaman ni Mrs. na sinusubaybayan mo siya sa likod niya, magagalit siya. Siya ang unang nagtago sa akin. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Opo, Parang hindi niya talaga ako itinuring bilang asawa niya. ginawa ni MRSA ang part-time tutor para sa isang batang bingit pipi. Pero nalaman kong si Zhao Shuli rin ang nagbibigay ng psychological counseling sa bata. Wanwan? Ikaw talaga? Hindi ka ba'y kinasal kay Pei Yansheng? Bakit ka pa nagpa-part-time? Sinungaling ka lang ba sa pag-asawa natin? Zhou Shuli, bakit ka pumunta sa Jiangsheng? Nawalan na ng lahat si Zhao Shuli. Tignan mo si Liu Yang, ilang buwan pa lang sa abroad. Sikat na sikat na. Maraming malalaking organisasyon ang nag-aalok sa kanya. Direktang director level na ang offer. Serves him right. Una, moral blackmail. Tapos nung may nangyari sa pamilya ng girlfriend niya, pinilit niya itong pakasalan. Gusto niya lahat, pero ayaw magbigay. Hindi ko inakala na ganoon pala siya. Tara na, tara na. Hishan, sinabi mo dati, kung makakasama kita, tutulungan mo akong magtayo ng mas malaking psychological counseling center. Totoo pa ba yon? Pero ngayon, parang wala ka namang kakaiba. Ano ibig mong sabihin? Dati, nung hinahabol mo si Gunyanwan, akala ko sobrang mahal mo siya sa pagiging determinado mo. Pero ganoon lang pala. Ngayon, ikaw na ang lumalapit sa akin. Nakakadiri ka na para sa akin. Bakit ko pa nagustuhan ang isang tulad mo? Ikaw naman ang nagsabing gusto mo ako. Ikaw naman ang nagsabing gagawin mo ang lahat para sa akin. Bigla ko lang na-realize, hindi kita gusto. Gusto ko lang, kunin ang mga bagay na kay Gunyanwan. Umalis na ako sa center. Babalik na ako sa Jiangcheng. Alam mo, taga Jiangcheng talaga ako. Ah, good luck sa'yo. Totoo pa rin ang sinabi ko dati. Wanwan, wala na ba talagang pag-asa sa atin? Wanwan, Bimo, Wanwan, makinig ka, maniwala ka sa akin. bitawan mo ako. Ano ba ginagawa mo? Wanwan, ikaw mo ako, Pei Yansheng. Hindi siya mabuting tao. Layuan mo kami ni Yanwan. Pei Yansheng, bakit ka nandito? Ikaw, Pei Yansheng, sinisiyasat mo ako. Ano bang nangyayari sa'yo? Ang asawa ko, nagkikita ng palihim sa ex niya. Hindi ba dapat ako magalit? Nagkasalubong lang kami. Sakto naman, pareho kayong tutor ng isang bata. Hindi ko alam yon, ngayon lang kami nagkita. Unang beses ko lang siya nakasama. Gunyanwan, ganun ba kahirap ang buhay mo? Binigyan na kita ng card, gastusin mo lang. Kailangan mo pang mag-part-time ng palihim. Nag-part-time ako para mabayaran ka agad. Hindi ko sinasadya na itago sa'yo. Mag-asawa tayo, pera ko ay pera mo rin. Iba yon, panggamot yon ng kapatid ko. Gunyanwan, kailangan mo bang gawing transaksyon lahat tapos iwan mo ako? Para makasama ang ex mo. Sabi ko na, Wala sa amin ni Zhao Shuli. Ganun lang. Wala ka man lang paliwanag. anong paliwanag? Kayang-kaya mo naman mag-imbestiga. Ikaw na ang magsiyasat. Pasensya na, hindi dapat kita sinisiyasat. Sanay lang ako sa ganitong paraan. Magbabago ako. Na. Sanay ka na, sanay kang walang pakialam, kontrolado lahat. Hindi mo matutunan ang respeto.
Itinuring mo ba talaga akong asawa mo? Piansheng. Naalala mo, sinabi kong hindi na kita mahal. Sinabi mo rin wala kang pakialam. Nagsinungaling ako sa'yo. Pero importante sa akin, sobrang importante. Piansheng. Kasal na tayo, ano pa bang gusto mo? Gusto kong mahalin mo ako, ang puso mo, katawan mo. Lahat ay sa akin. Impossible. Piansheng. Sa pag-aasawang ito, wala akong nakuha. Ang puso ko na lang ang natitira kong dignidad. Agay. Akala ko ba, pag may asawa, hindi na inom? Akala ko, sa huli, nahulog ka pa rin. Kay Gunyanwan, basta, kasal na kayo, nakuha mo na ang katawan niya. Tapos ng usapan. Pero hindi na ako kontento. Gusto ko ng higit pa. Anong masasabi mo? Binigyan ko siya ng pera, ng impluensya, pero hindi siya interesado. Gusto niyang magtiis sa hirap sa welfare home. Ayaw niyang sumabay sa buhay ko. Bigyan mo naman siya ng oras para masanay. Sa kanya, mahirap agad na makontrol ang mga bagay na ito. Mahirap man ang buhay sa welfare home. Pero sa kanya, ligtas at panatag doon. Ang mga babae, hindi ba laging nagsasabi ng kawalan ng seguridad? Bigyan mo lang. Paano? Ipahayag sa lahat. Iproklama ang pagmamay-ari. Alis na ako. Maaga pa. Hindi ka nainom? Nasa bahay ang asawa ko. Ayokong bigyan siya ng pagkakataong makipaghiwalay. Pizong. Hindi ko inaasahang makikita kayo dito. Noon, nag-donate kayo ng equipment. Sa aming institusyon, wala pa akong pagkakataon na magpasalamat ng maayos. Walang anuman. Mag-enjoy ka. Kilala ni Director Lee si Piansheng? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng sinabi nila kanina? Liu Yang, ilang taon na tayong magkakilala. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang lakas ng amoy ng alak. Nasa bahay ang asawa ko. Dapat talagang umuwi ako. Tiete. Mahal. Sa ilang araw. Samahan mo akong umuwi sa pamilya ni Pei. Hindi ba't sinabi ko na, huwag muna makipagkita sa mga magulang? Pero inaayos nila ang pakikipag-blind date para sa akin. Hay. Siguradong hindi ka pupunta. Ikaw ang legal na asawa. Paano mo hahayaang may mang-akit sa posisyon mo? Pupunta ba? Maliligo muna ako. Pag-isipan mo. Sige na. Kasal na tayo. Tinatamad na akong makipagtalo. Anong oras? Anong gagawin ko? Pumayag kang sumama sa akin. Siyempre naman. Hihintayin ko pa bang may agaw sa iyo? Wala kang kailangang gawin. Sundin mo lang ang lahat ng plano ko. 1-1. Sa totoo lang, mas masama at makasarili ako kaysa sa iniisip mo. Pero hanggat nananatili ka sa tabi ko, hindi ako magsisisi. Hindi na kita kayang mawalan muli. Bata pa lang sila nung mag-aral sa abroad, magkasama na sila ni Yancheng. At magkatapat din ang estado sa buhay. Sa tingin ko, ang kasalang ito ay bagay na bagay. Naaalala ko, nagpaalam na ako noon. Sinabi ko na, nadadalhin ko ang aking asawa dito ngayon. Mukhang hindi nagsisinungaling si Yancheng ngayon. Totoo nga, ikinasal na sila. AME, ang kasal ninyong dalawa. Talagang hindi ako sang-ayon. Anong karapatan mo para tutol? Kung ikaw ang nagpakasal ulit. Hindi ako tumutol noon.
Huwag mong isipin na hindi ko alam, nung ikaw si Auntie Liu. Tatay. Tinatawag kitang tatay ngayon dahil kay Lola. Dinala ko si Wanwan dito para ipaalam sa lahat. Na si Wanwan ang aking tunay na asawa, may marriage certificate na. Kaya iligpit na ng iba ang masasamang balak. Yansheng, pero ikaw at si Manli, mula pagkabata pa lang ay. Tatay. Bakit ikaw lang ang dumating sa salo-salo ngayon? Nasaan ang masamang babae? Ayan, makakalimutin na ako. 6 o 7 na ang pinalit ng tatay ko. Baka nakalimutan na rin niya kung sino ang kasalukuyan. Ikaw, Sige na, sige na. Yansheng, masayang-masaya ako at dinala mo ang iyong asawa. Malaking kasyahan ito. Wanwan, di ba? Halika, lumapit ka sa lola. Opo, Sinabi na sa akin ni Yansheng noon pa. Nauwi ka para dalawin ako. Ito ang aming pamilyang helum na jade bracelet. Dapat sana ay ibibigay ito sa ina ni Yansheng, pero sayang. Maagang namatay ang kanyang ina, kaya ngayon ay sayo ko ito ipagkakatiwala. Lola, napakamahal nito. Hindi ko ito kayang tanggapin. Ay naku, ikaw na ang apo ko na asawa. Dapat sayo ang bracelet na ito. tanggapin mo muna ito. Hawak ko muna ito para sa'yo. Sige. Nga pala, meron pa. Ito naman ay ang 20% ng aking shares sa P Group ngayon. Ibigay ko na lang sa inyo bilang regalo sa kasal. ma, 20% yan. Ano naman? Mas magaling pa si Yansheng kaysa sayo. Sa loob ng maraming taon, hindi kailanman umasa si Yansheng sa pamilya P. Naging matagumpay siya sa ibang bansa. Hindi naman mas masahol kaysa sa pamilya P. Heto, tanggapin mo. Ito. Salamat, Lola. Ayos, yan ang tama. Yansheng, kung kailan man babalik ka para mana sa pamilya P. At magbigay ng apo sa akin, mas lalo akong masisiyahan. Lola, hindi ako interesado sa negosyo ng pamilya. Tungkol naman sa apo. Kay Wanwan na yan. Anong sinasabi mo? Ako ang tiyahin ni Yansheng. Natutuwa ako na maganda ang relasyon ninyo. Ito ang nigalo ko para sa'yo. Salamat, tiyahin. Sige, nakilala na natin sila. Uwi na kami ni Mrs. Anong sinasabi mo? Bahay mo to. Matagal ka ring hindi nakauwi. Dapat kumain muna tayo. Sige, kumain na lang tayo bago umalis. Akala mo ba madali ang pagpunta sa pamilya P? Dahil nagpaalam na si Yansheng. Sino mang mang-api sa'yo, kalaban niya yon. Sumusunod lang sa agos ang pamilya P. Ang kinabukasan ng pamilya P, nakasalalay pa rin kay Yansheng. Walang mabuting may dudulo ang pagkalaban sa kanya. Ikaw, tiyahin? Hindi ako sang-ayon sa kasal ninyo, pero nangako si Yansheng na ibibigay sa akin ang pamamahala sa pamilya Pei at tutulungan niya akong ayusin ang nanay niya. Bakit ko patatanggihan? Handa siyang isakripisyo ang pamamahala sa pamilya Pei para sa Ken. Hindi ko inaasahang may romantiko sa pamilya Pei. Sana'y magtagal ang pagsasama ninyo. Kamukha, talagang kamukha. Entazu, ano ang sinasabi mo? Hindi ba't magkamukha tayo? Ano naman? Muli akong magpapakilala. Ako si Zhao Manli, ang dating kasintahan ni Yansheng at siya rin ang kababata niya. Kumusta? Ako si Gunyanwan. Ang kasalukuyang asawa ni Pei Yansheng. Miss Gu, nag-aalala ka ba ngayon? Nag-aalala ka na baka pamalit lang ang tingin sa iyo. Miss Zhao, sinasabi mong kayo ay magkababata. O kaya naman ay ex-girlfriend niya?
Sinusubukan din ng pamilya Pei na pagtulungin kayo lahat ng pagkakataon. Lahat ng kalamangan nasa iyo na. Pero kahit nawala ang tunay na mahal, hindi ka pa rin pinili at isang pamalit ang napili, tama ba? Ikaw, Alam ba niya, Chengge? na ganito ka kabungis. Miss Zhao, kung sa tingin mo ay bumis ako. Baka dahil sinabi ko ang totoo at nasaktan ka. Kung ganon, humihingi ako ng paumanhin. Aminado ako, nasaktan ako. Pero hindi dahil sa sinabi mo. Gunyan, Wan. Hindi ka pamalit. Dahil ako ang pamalit. At si Yan Chengge, ang dami-daming babae sa paligid niya. Lahat kami ay pamalit. Pamalit lang namin lahat sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin? Sa loob ng napakaraming taon, pinagmasdan ko si Yan Chengge. Palit ng palit ang mga babae sa paligid niya. Akala ko, may pag-asa na ako. Hanggang sa nakita kita. Saka ko lang naunawaan, Gunyan, Wan. Pamalit lang pala kaming lahat sa iyo. Masaya ka ngayon, di ba? Tumigil ka. Wan, huwag kang makinig sa kanya, nagsisinungaling lang yan. Handa na ang pagkain, kain na tayo. Yan Chengge. Matapang ka bang sabihin ako at yung mga nauna? Zuman Lei. Dahil sa kapatid mo, yung mga nakaraan. Pwede kong kalimutan. Pero kung magsasabi ka pa ng isang salita, mawawala na ang pamilya Zhu sa Jiansheng. Yan Chengge, ganoon ka ba talaga kabalas? Umalis ka. Wan, makinig ka, ipapaliwanag ko, ako. Pei Yan Sheng. Kakakumbinsi ko lang sa sarili ko na tatanggapin kita ng maayos. Tapos ganito ang ibibigay mong sorpresa sa akin. Sabihin mo. Handang-handa kang tanggapin ulit ako. Yan ba ang mahalaga? Ang mahalaga ngayon. Sabi mo naghintay ka sa akin sa loob ng 10 taon. Pero ang galing mo, hindi ka naman nagpahinga, ang dami mong babae. Sunod-sunod. Nagsiselos ka. Hindi ako nagsiselos, nagagalit ako. Ang mga lalaki, tiyak na tahimik lang kapag nakasabit na sa pader. Wan. Wala talaga akong nangyari sa mga babaeng yon, nanunumpa ako. Nung nasa abroad ako, gusto kong magsimula ng bagong relasyon. Para makalimot sa'yo, pero parang may kulang. Kaya mabilis kong hiniwalayan sila. Sa tingin mo maniniwala ako. Sa loob ng 10 taon, nagsumikap lang ako sa trabaho para manhid. Pero totoo, hinahabol-habol ko lang ang anino mo. Ikaw lang ang laman ng isip ko, alam ko yon. Kaya hinanap kita sa class president kay Wang Manman. Dinaya ko ang sarili ko. Sinasabi kong nilalapitan kita para maghiganti. Dahil iniwan mo ako noon. Pero nung nakita kita ulit, doon ko lang naintindihan. Kung ano talaga ang kulang sa puso ko. Wan. Mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Pian Sheng. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Sabi ko, mahal kita. Gunian Wan, aminin mo na. Kinikilig ka pa rin, di ba? Pian Sheng. Ayoko nang pag-isipan ang nakaraan. Mula ngayon, tayo na lang magkasama. Pinatawad mo na ako. Sige, pinatawad na kita. Pero huwag ka nang magtago sa akin. O magplano laban sa akin. Kung hindi, wala nang pag-asa talaga tayo. Yung kay Zhao Shuli, plano yun dati. Hindi ko dapat ipinapaalam sa'yo. Hindi na ulit. Wan, Linan. Mag-anak na tayo. Kapag may anak na tayo, hindi ka naalis sa akin, di ba? Pasok na ako sa trabaho. Hoy, samahan mo muna ako matulog. Malalat na ako sa part-time ko, hindi na pwedeng matulog. Pupunta ka pa rin sa part-time na yon?
Gusto mo pa rin makita si Zhao Shuli? Sanay na yung bata sa paraan ko ng pagtuturo. Malaki na ang pag-unlad niya, hindi ako pwedeng huminto. Heto. Para sa'yo to. Kung pupunta ka, huwag kang makipagkita kay Zhao Shuli. Alam ko, iba ang oras namin, hindi kami magkikita. Alis na ako. Lai ang personal na assistant. Ilayo mo sa akin si Zhao Shuli. Para hindi nakakairita. Wan, mag-usap tayo. Pamilya sa'yo ang restaurant na to. Chain store ito sa buong bansa. May ganito rin sa dating orphanage natin. Kahit ang interior ay magkapareho. Bakit mo ako dinala dito? Dahil sa may-ari ng restaurant na ito, ang pangalan niya ay Pei Yansheng. Malamang alam na niya at paparating na. Anong pinagtatawanan mo? Natatawa ako. Niloloko tayong lahat, lalo na ako. Ginagago niya tayo ng husto. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo ito. Ito ang natanggap ko kaninang umaga. Mula sa Psychological Institution sa Amerika. Isang invitation letter. Wan, hindi mabuting tao si Pei Yansheng. Sa paningin niya, tayong mga ordinaryong tao ay parang mga langgam lamang na kanyang niloloko at ginagago. Wan. Maupo ka muna. Wan, ako. Kumain muna tayo pagkatapos na lang pag-usapan. Nakakatawa talaga. Ilang beses na akong kumain dito. Pero wala pang beses na nakakain ng maayos. Alam mo na ba? Alam mo na ang lahat. Ang invitation abroad ni Zhao Shuli. Ikaw ang nag-ayos, ikaw rin ang nagpalit. Sadyang ginamit mo ang discount coupon para maakit siya. Para makipagkita sa iyong restaurant. Para madaling makinig sa amin sa team building. Ipinahayag mo ang kanyang kasinungalingan sa harap ng lahat. Para mapahiya ang lahat, tama ba? Ako yon. Ang pananakot sa kanyang mga magulang. Ikaw rin ang gumawa. Pinag-away ko kayo pero hindi ko sila tinakot. Hindi siya karapat-dapat sa'yo kung tatanggapin niya lang ang invitation sa ibang bansa at hindi naghangad ng higit pa. Mabuti sana para sa kanya, di ba? Tungkol sa kanyang mga magulang. Aminado akong may sariling interes ako pero pagpapakita iyon ng aking karapatan. Hindi pa nanakot. Napakawalang hiya mo. Pero wala naman kaming makitang mali sa'yo. Sabi mo hindi ka nang babanta pero ang presensya mo mismo ay isang banta sa iba. Alam mo yan, di ba? Wan. Hindi ko naman kontrolado ang pagkatao ko. At saka, kung talagang mahal ka niya, bakit sa isang maliit na bagay lang ay umatras na siya? At hindi lang naman dahil sa'yo ang breakup niyo. Hindi mo pwedeng isisi sa akin lahat ng responsibilidad. Hindi yan patas akin. Alam mo ba? Ang mga sinabi ko kay Zhao Shuli. Zhao Shuli, akala mo ba? Dahil lang kay Piansheng ang lahat sa pagitan natin? Hindi ba dahil sa kanya? Kahit wala si Piansheng, hindi rin tayo magtatagal. Bakit? Dahil puro kalkulasyon at pag-ingat lang ang meron sa pagitan natin. Walang dalisay na pagmamahal. Kalkulasyon, pag-ingat, pero ganyan naman talaga ang buhay, di ba? Palagi mong ipinapakita na mahalaga ako sa'yo, na mahal mo ako. Pero palagi mong iniisip kung paano ako makukuha ng may pinakamaliit na halaga. Ginamit kita, kaya yung mga pagsubok at panggigil trip mo, pinapalampas ko na lang. Tinutulungan kita hanggang sa nangyari ang aking kapatid. Saka ko lang talaga nakita ng malinaw na ikaw at pamilya mo ay mula sa puso, hinamak ako at ang pamilya ko. Kaya bakit pa ako magpapakababa? Wan, hindi ko kayo minamaliit. Aminado ako na sinusubukan ko talaga ang limits mo, pero yon ay dahil napakaganda mo. Natatakot akong baka hindi kita makuha at wala akong matira sa huli. Totoo ang pagmamaliit at totoo rin ang takot. Noong una, akala ko kaya kong magtiis, pero sa bandang huli na pagtanto ko, na hindi ko pala kaya. Kaya pala,
Pagiging pangalawang pagpipilian lang pala ako sa'yo. Pasensya na. May nagsabi dati noong kabataan. Huwag kang makakilala ng sobrang galing kung hindi. Lahat ng iba ay magiging pangalawang pagpipilian na lang. May bagong flavor ang milk tea shop sa school. Welcome kayong lahat na tikman. Classmate, gusto mo ba ng milk tea? Naku, si Pina Genius yun. Ang gwapo niya. Sayong. Dating laging perfect score sa math at physics. Scholar siya pumasok sa school natin, kung hindi lang dahil sa problema sa pamilya niya. Hindi siya mag-leave ng isang taon at magre-repeat ng first year. Pasensya na. Bulag ka ba? Limitadong edisyon to, bayaran mo. Ikaw ang bumangga sa akin. Pangit. Mahirap. Di mo kaya bayaran to. Mas mabuti pang lumuhod ka sa harap ko. Baka patawarin pa kita. Binigyan na kita ng pagkakataon. Tatakbo ka pa? Ano to? Bitawan mo. Tatawag ako ng pulis. Pulista? Alam mo ba kung sino ako? Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang kapalit ng paghamon sa akin. Binubuli mo ang babae. Pian Sheng. Hindi, natuturo lang ako sa pangangit na tunawalang alam sa mundo. Nakita ko, ikaw ang bumangga. Pero, limitadong edisyon tong damit ko. Nadumihan ng milk tea nitong mahira. Dapat siyang magbayad. Kailan naging batayan ang pera sa tama at mali? Humingi ka ng tawad. Ako, ang tagapagmana ng pamilyang Jin, hihingi ng tawad sa isang pangit at mahira. Isang mayaman na walang ginawa kundi magwalwal. Ang yabang mo naman. Paano kung ikumpara ko sa pamilyang Jin? Paumanhin. Salamat. Sa susunod, lumayo ka sa mga ganyan. Tanggapin mo na ang imbitasyon sa ibang bansa. Huwag mo nang palampasin. Alam ko na. Sana'y maging masaya ka. Baka hindi na maalala ni Pianche. Ang pangit na tinulungan niya noon at hindi rin niya malalaman kung bakit ko siya nagustuhan at kung bakit hindi ko siya makatawad. Pera na lang kaya ang ibigay? Siya ang ilaw na nagbigay liwanag sa akin, ngunit sa huli, siya rin ang patalim na tumama sa akin. Kaya, Wanwan, hindi mo ako sinisisi. Wanwan, natatakot ka sa akin. Hindi ba dapat? Maniwala ka sa akin, huwag. Kahit ano ang mangyari, hindi kita sasaktan. Paano pa kita paniniwalaan? Hindi ko alam kung ano ang tunay na ikaw. Ang nakikita mo sa harap mo, yun ang tunay na ako. Talaga? Wanwan, mag-asawa tayo sa mundong ito. Ako ang pinakamapagkakatiwalaan mo. Nagkamali ako. Parusahan mo na ako kahit ano ang gawin mo. Umuwi na tayo, huwag. Piancheng, umalis ka na. Ayokong makita ka ngayon. Pabayaan mo na lang ako mag-isa. Gunyanwan. Narinig ko na ikinasalta kay Pian Sheng. Kamusta? Gumagaling na ba ang negosyo ng pamilya ninyong he? Ikaw. Hindi mo ba naiisip na tunay na mahal ka ni Pian Sheng? Paano kung sabihin ko sa'yo, Ang pakikipag-asawa sa'yo ni Piancheng. ay para magiganti sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa alam, di ba? May nalaman ako. Noon, dahil sa panghihimasok ng nanay mo, naghiwalay ang mga magulang niya. Iniwan siya ng nanay ni Pian Sheng at nagpakamatay. May isip mo, kung gaano kamuhi ni Pian Sheng ang nanay mo. Hindi ka niya mahal. Galik siya sa'yo, wala siyang panahon para mahalin ka. O, nga pala, ang nangyari sa kapatid mo, baka gawa rin niya yon. Presidente P. Hindi sumasagot sa tawag ang misis.
Gusto nyo bang imbestigahan ko? Huwag na. Nangako ako sa kanya na rerespetuhin ko siya, na hindi ko siya susubaybayan. Ang mga sasabihin lang niya ang pakikinggan ko. Dito lang ako maghihintay sa pagbabalik niya. Hello? Ano? Siege. Presidente P. Nahimatay ang misis at dinala sa ospital. Hala, Gising ka na. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka at ang baby mo. Ano ang sinasabi mo? Buntis ako. Hindi mo alam, 4 na linggo na. Medyo mahina ang pangangatawan mo. May panganib ng pagkalaglag. Kailangan mong mag-ingat sa katawan, magpahinga at huwag masyadong mag-alala. 1-1. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba? Ikaw ba ang tatay ng bata? Paano mo inaalagaan ang buntis? 1-1. Buntis ka. Pei Yansheng. Hiwalayan na natin. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko. Hiwalayan na natin. May anak na tayo pareho. Ipapaabor ko tong bata. Buhay yan, anak natin yan. Pero hindi dapat siya dumating ngayon. Hindi ako sangayon. Ayaw ko sa aborasyon, ayaw ko rin sa diborsyo. Ipanganak natin to, bigyan natin siya ng buong pamilya. Okay ba? Pei Yansheng. Hanggang ngayon, gusto mo pa ring lokohin ako. 1-1, ganito na lang, anong gusto mong malaman? Sabihin mo sa akin, sasabihin ko lahat, huwag tayong magdiborsyo, okay ba? Ayaw ko nang malaman ngayon, umalis ka. Hindi ako alis. Kailangan mo nang mag-alaga sa'yo. Kailangan din ng bata ng tatay. Hindi ako alis. Sinabi ko umalis ka. Ayaw kitang makita ngayon, umalis ka. Hindi ako alis. Bitawan mo ako. Sir, mahina ang katawan ng pasyente ngayon. Hindi siya dapat ma-stress. Lumabas ka na. Maghahanap ako ng mag-aalaga sa'yo, okay ba? Maghahanap ako ng mag-aalaga sa kanya. Pei Yansheng. Paghihiganti ba itong lahat? Paghihiganti noong 10 taon, paghihiganti pa rin ngayon kung pwede lang. Sana wala akong nalaman. Nurse. One. Pei Yansheng, buti na lang dumating ka. Pinapaabor ko ang bata. Pag-usapan natin ang diborsyo. Ganito na ba kalaki ang galit mo sa akin? Ganito na ba kalaki ang gusto mong iwan ako? Mabagsik talaga ako. Bakit ikaw lang gusto mong maghiganti, gusto mong paglaruan kung sino? Dapat matapos na rin itong laro. Alam mo na lahat. Akala mo ba ikaw at ako? Nagsama para maghiganti sa nanay mo. Hindi ba? Nagsimula ako para maghiganti sa nanay mo. Pero naintindihan ko, mas dapat kong kamuhian ang tatay ko. Aminado ako, makasarili ako, walang pumipili ng paraan. Pero lahat yon dahil gusto kitang makuha. 1-1. Hindi ako pwedeng mawala ka sa akin. Pero gusto na kitang iwan ngayon. Ngayon, natatakot ako sa'yo, parang di kita kilala. Tama si Zhao Shuli. Sa paningin mo, mga langgam lang kami. Gusto mo, kontrolin mo kung sino. Pero wala kaming magagawa. Hindi ganoon ako. Paano hindi? Kay Zhao Shuli, ganoon. Sakin din balang araw, magsasawa ka sakin. Ganitin yan, di ba? Hindi ako ganoon. Paano naman hindi? Anong garantiya mo? Ako. Basta. Ipapadala ko sa'yo ang kasulatan ng diborsyo. Pirmahan mo agad. Ako. Pei Yansheng. Iniwan ka na naman. Pirmahan mo na.
Piansheng. Ako ang may kasalanan sa kasal na to. Ililipat ko sa iyo lahat ng ari-arian ko. Kung ayaw mo, di ko to pipirmahan. Kasunduang diborsyo. Tapos na. Aalis na ko. Sandali. Kailangan mong magpahinga. Ako na ang aalis. One. Ano pa nang gusto mong sabihin? Sabihin mo. Kumusta na katawan mo? Halos gumaling na. Ano plano mo sa susunod? Plano kong dalhin kapatid ko sa ibang bansa. Piansheng. Kung ayaw mo, kahit magkaibigan pa tayo. Huwag mo kong imbestigahan ng patago. Hindi na. CJ. Sa ganito na lang tayo maghiwalay. Teka. Tandaan mo. Tandaan mo ang paglilipat ng ari-arian. Alam na. Aalis na ko. Gunyan 1. Paano mo nagawa to? Ang tigas ng puso mo. Ayaw mo sakin. Ayaw mo rin sa anak natin. Hindi ako lasing. Sabi ko, hindi ako lasing. Boss P, Hindi ako lasing, hayaan mo akong mag-isa. Limang taon na. Gunyan 1. 5 taon ka nang biglang nawala ng walang paalam. One. hoy, Boss P. 1. Sino ka? May sira ka ba? Pasensya na, lasing lang siya. Hindi ako lasing. Nakita ko talaga si 1 kanina. May kasama pa siyang bata. Boss Pay, 5 taon na, ilang beses ka nang nagkamali? Guni-guni lang ba ulit? Bakit biglang nilagnat? Agabi, nagkamali uli si Boss Pay, nabasa pa sa ulan. Pero hindi siya nagpa-apekto. Ayaw uminom ng gamot, tuloy-tuloy pa sa trabaho. Kaya nagkasakit. Itong 5 taon, si Gunyan 1, biglang nawala nang walang paalam. Iniwan si Yansheng. Parang patay na nabubuhay. Kung ganito pa rin, masisira ang katawan niya. Ang sakit ng puso, panggagamo sa puso ang kailangan. Hindi kaya mananatili lang sa ibang bansa, si Gunyan 1? Hindi na babalik? Boss Pay, pagkatapos nitong business trip, itong project, tapos na ang huling yugto ng trabaho. Itutuloy na ba ang susunod na project? Hindi na. Mag-book ka ng flight papuntang ibang bansa. Sa wakas, magbabakasyon na rin kayo, Boss Pay. Huwag muna mag-book ng flight. Kahapon, ang misteryosong investor na kilalang-kilala sa ibang bansa, na si Weiwei An ay umuwi ng bansa. Inanunsyo ang pagdodonate ng 50 milyon, kasama ang orphanage noong bata siya, upang magtatag ng charity foundation para tulungan ang mga batang nawalan ng magulang na lumaking malusog. 1. Sa wakas, bumalik ka na. Hindi ko inakala, ang sikat na venture capitalist nitong mga nakaraang taon. Si Weiwei An. Ikaw pala, Xiao Gu. Noon, pumunta ka sa aming orphanage bilang special education teacher. Akala ko sayang ang talento mo. Finance ang tinapos ko sa kolehiyo. Noong una, pumunta ako sa orphanage para tumakas sa realidad. Pero nang maglaon, nagustuhan ko talaga ang trabahong ito. At ang mga bata. Kaya ngayon, naisip mo na ba?
Ang pag-iwas ay hindi solusyon, kaya't napagpasyahan kong bumalik at harapin. Mabuti naman kung naintindihan mo. Threat kita. Hindi na. Kukunin ko pa ang anak ko. Nangako ako sa kanya na dadalhin ko siya sa amusement park. May anak ka na? Ni Piansheng. Sige na, yung mga bagay ng mga kabataan. Hindi na ako magsasalita pa. Ang ating foundation, bagong tatag pa lang. Magkakaroon tayo ng chai tea dinner sa susunod. Pumunta ka ng maaga. Sige, ingat po, Dianlin. Sage. Piansheng. Hindi mo ako pinapayagang hanapin ka at hindi rin ako pwedeng mag-imbestiga sa'yo. Kaya yung pagkakasalubong natin, hindi yun paglabag sa pangako, di ba? Lesat, hindi. Mahal. Sinundo kita. Ipakilala ko. Ito ang asawa ko, si Pite, isang Chinese. Ito naman ang dati kong asawa. Kumusta, ex-husband? Wanwan, hindi mo kailangang gawin yan. Hindi kita gagambalain. Kung hindi ka naniniwala, Boss P, imbestigahan mo. May gagawin pa kami, mauuna na kami. Piansheng, kung talagang imbestigahan mo yan. Tapos na talaga tayo. Hindi pa rin siya naniniwala sa akin. Sinusubukan ba niya ako? Yung kanina, yun ang tunay na ama ni Chachu. Wala namang panganib sa buhay ko bilang tiyuhin. Di ba? Parang gusto niya akong patayin sa tingin niya kanina. Kung may gagawin siya sa'yo, patay siya. Ate, dahil sa kanya ka umuwi, di ba? Kung mahal mo pa siya, bakit ka umalis noon? Ang aming pagsasama, hindi pantay mula pa sa simula. Palagi akong hindi panatag at siya naman napakadominante. At walang pakundangan. Maraming bagay ang hindi ko maintindihan. Kaya't iniwan ko siya. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Malakas na rin ako ngayon. Wala akong kinakatakutan. Kahit niloloko niya ako o naghihiganti, siya ang gusto ko. Ang buong pagkatao niya at ang buo niyang puso. Sa tingin ko, nasayo na ang puso niya. Bakit hindi mo na lang sabihin ng diretso sa kanya? Maraming beses niya akong niloko, isang beses lang naman. Excuse me, sandali lang. Ingat. Hindi lang bata at matagumpay si Chairman Gu, napakaganda pa niya. Talagang kahanga-hanga. Halika, tayo'y mag-inuman. Ang basong ito. Ako ang inom para kay Chairman Liu. Presidente PP. Hindi ba si Presidente P? Nitong 5 taon, maliban sa trabaho, tahimik lang ang buhay ni Presidente P. Nagulat ako na dumalo siya sa chai tea dinner na ito. Ano, hindi ako pwedeng uminom. Pwede. Arangalan ko yan. Susunod, mag-uusap muna kami ng asawa ko. Kayo na ang bahala. Ano, mag-asawa pala sila. Piansheng, pitawan mo ako. Sino ng asawa mo? Hindi ba't may asawa ka na? Bakit ka pa nakikipag-holding hands sa ibang lalaki? Ano nang pakialam mo? Gusto mo pa rin akong lokohin? Ayos lang, hindi ako mag-atubili. Naimbitahin ang asawa mong iyon para magkape at tanungin ng harapan. Nanggugulo ka? Ayaw mong mag-imbestiga ako sa likod mo, kaya harapan na lang ang pagtatanong. Wala namang problema, di ba? Ganoon ka pa rin walang hiya. Wanwan. Nitong mga nakaraang taon, naisip mo ba ako? Hindi. Pero sa bawat sandali, ikaw ang laman ng isip ko. Nababaliw na ako sa pag-iisip sa'yo.
1-1. Magbalik loob tayo. Sinong nagsabing gusto kong magbalik loob sa iyo? Pero ganoon na ang nangyari sa atin. Hindi mo ba ako bibigyan ng karapatan? Normal lang yon. At saka, mga matanda na tayo. Hindi naman siguro gusto mong panagutan kita. Gunianwan, ano ba ang tingin mo sa akin? Hindi ako laruan mo. Presidente Pei, hindi ba't mahilig kang mangloko ng iba? Ngayon naman, ako ang mangluloko sa iyo. Ano, ayaw mo? Sige, hahanap na lang ako ng iba. Hoy, bawal kang humanap ng iba. Ano nang ibig mong sabihin? Gunianwan. Laruin mo ako. Kahit anong gusto mong gawin sa akin, pwede. Pero huwag kang hahanap ng iba. Ako lang ang laruin mo. Hindi ko nakala na ang mapagmataas at hindi mapapantay ang piyansyeng. Balang araw papayag akong maging laruan. Ina, sino po itong tiyo na ito? Ang gwapo niya po. Ano ang pangalan mo? Ako si Gakaipi. Gunianwan, sinungaling ka. Ilan ka ba yan pang